12 hanggang talata 2. 12 hanggang 12 to verse 2 sa Magandang Balita Biblia. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Huwag kayo sa takbo. Yan, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa panahon, sa magandang panahon na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa init ng araw na kayo ang lumikha. Nandito po kami para itaas ang inyong pangalan. Papurihan ka. Sa pamamagitan ng iyong salita, maparangalan ka, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa nagawa namin kasalanan hindi nakakalugod sa inyo. Dalayan ko, Panginoon, na sa pagpapakinig ng iyong salita, pag-aaral ng iyong salita, bigyan niyo kami ng humble hearts para tanggapin ito. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang magbago araw-araw sa isip ng bawat isa. At dalayan ko, Panginoon, na ang maging kaisipan namin ay laging maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ako bilang tagapagsalita na ibahagi ng maliwanag, maayos ang iyong salita. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga tagapakinig na bigyan niyo ng bawat isa ng patience, ng kaunawaan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, upang maintindihan ang iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong makaupo. So, ang title po ng sige po. Sa hindi po pala nakakilala sa akin, para sa mga bisita at yung hindi pa nakakilala sa akin kasi madalang lang magsalita, ay ako po si Micah Bustarde. Sa Phase 1B din po ako nakatira at ako po ang youth ministry pastor po this year. Hindi pa po na-disqualified. Salamat sa biyaya ng ating Diyos na gumagabay sa akin at sa atin. Ngayon po, ang magiging topic po natin today ay ito po, dangerous ideologies that youth, or pwedeng hindi lang youth, are present and will be facing in future na pwedeng kaharapin ng tao sa mundo. Ano po ba yung ideology or ideolohiya? Nakapaloob po dyan ay paniniwala, ideya, prinsipyo, katuruan, theory, opinion, morals, ethics. Kung ano yung tingin niyo sa mundo, ano yung pinaniwalaan niyo, ano yung worldview niyo, yun po, yung ideology. At dahil sa internet po, mas madali nang magpasa ng mga ideology, tama po ba? Yung information ay napaka-accessible na sa lahat ng tao, bata man o matanda. Kaya naniniwala ko na lahat dito ay makaka-relate. So meron ba tayong tinanggap na ideolohiya galing sa mga ninuno natin bilang mga Pilipino? Meron ba? Tabi-tabi po. Yun po, mga pinamana sa atin ng ideolohiya yun, no? Yung pagsasabi na tawag dyan, pera usog, mga ganon, di ba? Mga ideolohiya yan, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin at yung iba napasa, di ba? Yung albularyo, di ba? Yung pansit daw, pampahaba ng buhay. Yan. Ngunit ngayon, may sumisikat po na ideology na mapanganib sa kabataan at maging sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Kahit pala Christian ka, pwede kang masira ng ideology na to. Ito po ay
Postmodernism. Yan po. Kung ngayon nyo lang narinig yan, baka narinig, hindi, yung kumbaga yung mga nag-aaral dito siguro ng philosophy, narinig na yan. Pero, yung mga hindi nakarinig niyan, or hindi alam yan, ay hindi lang kayo aware sa term na yan, pero baka ginagawa nyo na. May ganong pagkakataon. At ano ba yung danger ng postmodernism? Sa simpleng paglalarawan, ang postmodernism ay isang filosofiya na nagsasabing walang objective truth, walang absolute truth, o walang ganap na katotohanan. Kumbaga, ito na, yung katotohanan, walang ano na yan, kumbaga yun na yung supreme, yan na yung mataas, walang ko-contradict dyan sa katotohanan na yan. Ganap na. Lalo na sa mga usaping ng reliyon at espiritualidad. Sinasabi daw doon na wala. Pagdating sa katotohanan ng mga pahayag patungkol sa katotohanan sa Diyos at mga katuroang panreliyon, ang pananaw or perspective ng postmodernism ay makikilala sa pahayag na parang ganito po yung pahayag ng mga postmodernist or naniniwala sa postmodernism. Maaring totoo yan sa iyo, ngunit hindi naman para sa akin. Ang ganitong tugon ay maaaring okay naman, di ba? Parang okay lang, di ba? Kapag tinatalakay siguro yung paborito mong pagkain, di ba? Marahil masarap sa yan. Ang palaya, marahil masarap sa yan. Sa akin, hindi. Hindi ako makain yan. Or mga kagustuhan sa arts, or music. Ito, gandang-ganda ako dito sa yung mga ganong tugtugan. Pero yung iba, gusto lang, classical lang. Parang pampatulog, di ba? Or sa damit, pwede rin. Ngunit ang ganitong kaisipan ay mapanganib po kapag inilapat na sa katotohanan dahil nililito nito ang mga opinyon hinggil sa mga usapin tungkol sa katotohanan. Mapanganib po yun. Ang terminong postmodernism ay literal na nangangahulugan, pag tinagalog natin, pagkatapos ng makabagong panahon, postmodern. Makabagong panahon, pagkatapos. At ginagamit upang ilarawan sa pilosopikal na paraan ang kasalukuyang panahon na dumating pagkatapos ng makabagong panahon. Ito yan. May kita natin yan. Yan. Yung history ng postmodernism. So, pre-modern era, yung yung makabagong panahon, God and the church held supreme authority. So, yung kung saan sino magsasabi ng truth, sino magsasabi ng reality, ang church, ang Diyos. At modern era, napalitan. Hindi na sila, hindi na ang Diyos, hindi na ang church. Kundi reason, logical reason, mga ganon. And science, yung agham. Ang kinikilala kung sino ang nagtutukoy ng katotohanan. At ito naman, ang postmodern era, ito yung tatalakay natin. Truth is seen as relative and subjective. So, pag sinabi natin subjective, parang ganito yan. Sa tingin ko. Ito, sa tingin ko. Feeling ko. Yan yung feeling ko eh. Ang postmodernism ay isang reaksyon. Bakit nangyari yung postmodernism daw? Dahil nabigo yung modern era or modernism na gumamit lang ng human reason or ng science, di ba? Sino yung nag-supreme sa modern era? Yung science, yung human reason, logical reason, para magkaroon ng mas magandang pag-uugali at pamumuhay ang mga tao. So, nag-fail daw yun. Kaya ito, mag-evolve tayo, postmodernism naman. Ngayon, para lang meron tayong alam natin yung definition ng absolute truth, kasi sasabihin natin ng sasabihin yan. No? Sasabihin natin ng sasabihin yan. Para kapag sinasabi ko sa inyo yung absolute truth o ganap na katotohanan, ito yung nasa isip nyo lagi na definition. Is a fact, principle, or reality that remains valid. Kumbaga, valid siya kahit magbago yung tao, magbago yung panahon, kahit nung sinauna hanggang future, at
independent sa personal beliefs. Independent sa'yo, hindi sa'yo galing. Feelings or cultural context. Kung ano mang kultura mo dito, ay yung ganap na katotohanan, hindi niya mababago. Sa makabagong paniniwala o modernism, yung nagsusupreme ay yung science at logical reasoning or human reasoning, ay may mga ganap na katotohanan. May ganap doon na katotohanan. Diba? 1 plus 1, 2. Layunin daw ng postmodernism na gawing tama ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtanggal sa ganap na katotohanan. So gustong tanggalin ng postmodernism yung ganap na katotohanan. At sa pag-imbento ng mga bagay na may kaugnayan sa paniniwala at sa mga hinahangad ng isang individual. Ang absolute truths kasi ay may boundaries like science, di ba? Pag 1 plus 1, walang ibang sagot dyan. Yun yung boundary ng science. Pero yung postmodernism, kaya niya pang ilagpasin yung 1 plus 1 is equal to 2. Ang panganib naman ng postmodernism ay ang paunting-unting pag-iwan sa realidad. Iiwanan niyo yung realidad at i-reject yung ganap na katotohanan, yung absolute truth. At ito'y hahantong sa pagkawala ng pagkakakilanlan. Mawala na, hindi mo na alam kung anong tama sa mga usapin ng relihiyon at pananampalataya. At nagtatapos sa isang filosofiya ng relihiyong pluralismo. So, diyan papasok yung pluralismo na nagsasabing walang pananampalataya o relihiyon na talagang totoo. Sa makatuwid, walang sino man ang maaring magpahayag na ang kanyang reliyon ay totoo at ang iba ay hindi. So medyo magdidig deeper tayo about sa postmodernism, no, at yung mga panganib nito, no. Ito yung unang panganib ng postmodernism. Ito po ay relative truth. Ang relative truth sa postmodernism ay galing sa mga kaisipang pampilosopiya ng maraming henerasyon. So marami na, hindi ito bago. Hindi siya bago talaga. Pero umuusbong ng matindi ngayon. Mula kay Agustin hanggang sa panahon ng Reformation, ang mga intelektual na espeto ng kanlurang sibilisasyon o Western civilization at ang konsepto ng katotohanan ay pinangungunahan ng mga theologians noon. Ngunit sa simula ng Renaissance sa ika-14 at 17 siglo, ang mga taong nag-iisip ay nagsimulang itaas ang sangkatuuhan sa sentro ng realidad. Kumbaga, hindi na Diyos ang magsasabi kung anong realidad or yung church, kundi tao na. Bawat individual ang magsasabi ng realidad. Kung ang isang tao ay titingin sa mga panahon ng kasaysayan tulad ng family tree, nilagay ko dito. Ang Renaissance, ang lola ng makabagong panahon, yung modern era, lola niya yon. At ang Enlightenment naman, o kaliwanigan, ang ina nito. So yan, una yung Renaissance, Enlightenment, and then Modernism. Pero may nasa gitna pa nun. Ngayon, ang pahayag ni René Descartes na, I think, therefore I am. Ako ay nag-iisip sa makatuwid, ako ay kung ano ang aking iniisip. Kung ano iniisip ko, ako ito. Nagets niyo po yan? Sample. Ano ako? Pusa ako. Meow. Yan. Ay, yun daw talaga ako. Yun yung katotohanan sa akin. Ngunit ito yung nagudyat sa pagsisimula sa panahon ng postmodernism. Yan. Yung ganyang kaisipan ni René Descartes ay nagsisimula sa panahon ng postmodernism. Hindi na Diyos ang sentro ng katotohanan, kundi ang tao na. Tayo na daw. Enlightenment. Pinapahayag nito na ang tanging ang datos lamang. Diba? Sabi yung Renaissance and then Enlightenment bago yung Modernism. Ang sinasabi dito sa Enlightenment na ang tanging ang datos lamang mula sa siyensya ang maaring maunawaan ng tama. Yun lang daw yung babasehan natin ng totoo at pwedeng ipaglaban mo.
sa siyensya lang, sa science, ang katotohanan tungkol sa reliyon ay tinatanggi na. So, science above the religion or the faith. Ang pilosopo na nagbibigay ng ideya ng relatibong katotohanan o relative truth ay ang Prussian na si Immanuel Kant. Yan, siya yung nag-contribute niyan. Si Immanuel Kant, at ipinahayag niya ito sa kanyang aklat na Critique of Pure Reason na nilambag noong 1781. Pinaglaban ni Kant na posibleng magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Imposible daw na magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya pinaghiwalay niya ang kaalaman sa pagitan ng katotohanan at pananampalataya. So pinaghiwalay niya. Hindi kasi imposible daw kasi malaman yung totohanan sa reliyon. Walang kinalaman ang katotohanan sa reliyon. Wala daw kinalaman ang katotohanan sa reliyon. Kaya ang mga spiritual na bagay ay ginawa niyang opinion lang. Pag spiritual, tinutukoy natin spiritual, opinion mo lang yan. At ang empirical sciences, yung may datos na makikita ka at na-experiment, na-observe, na lang ang pwedeng magsabi ng katotohanan. Yung nailalagay na lang sa laboratorio na pwedeng i-observe. Sa makatuwid, ang kinikilala lang ng na absolute truth ay nanggagaling lang sa science. At yung special revelation ng Diyos, which is the Bible, ay itinanggal na bilang ganap na katotohanan na may katiyakan. Wala na siyang absolute truth yung Bible, kundi opinion na lang. Kaya may encounter kayong ganitong statement. May encounter kayo ng ganitong statement. Ay, di ko nalagay dyan. Sige. Ipakita mo yung evidence or empirical data na may Diyos. Anong isasagot mo? Pakita mo na may Diyos. Obserbahan natin sa laboratorio. Ngayon, ito ang magandang sagot dyan. Cosmological argument. Ang cosmological argument ay naniniwala na ang lahat ng nagsisimulang umiral ay may sanhi, may cause, o nagpasimula. At ang sansinukob ay nangangailangan ng unang sanhi na Diyos lang ang makakagawa po. Sabi dito sa Salmo 19, talata 1 hanggang 2, ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos. Ang gawa ng kanyang kamay, araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Yan, pwede mo yan sabihin. At gagamit ka ng logical reasoning, di ba? Nung modern era ay gumagamit sila ng logical reasoning at science. Itong logical reasoning mo, lahat ng nakikita mo sa mundo, ang evidence mo. Katulad ng isang building, walang nag-iisip na tumayo na lang ang building sa sarili niya. Meron nun nagplano, may nag-budget na hindi kinurakot, at may actual na gumawa. May engineers, may foreman, contractors, may ganon. Kaya hindi siya pwedeng magiging illogical kapag sinabi mong walang gumawa ng isang building at walang gumawa sa tao at sa sanlibutan. Illogical 'yon. Mula sa makabagong panahon o modernism ay dumating yung postmodernism. So yan, natin history. Dumating na yung postmodernism at ang mga ideya ni Friedrich Nietzsche bilang nagtatanggol sa filosofiyang postmodernism ay nanindigan si Nietzsche sa perspectivism. At ang sinasabi niyan, ang lahat ng kaalaman, kabilang ang science o agham, ay binubuo ng pananaw at interpretasyon. Maraming iba pang mga pilosopo ang bumuo ng kaisipan mula sa likha ni Nietzsche,
tulad ni na Foucault, Rorty, at Lyotard, na katulad ni Nietzsche na hindi naniniwala sa Diyos at sa relihiyon or sa pananampalataya. Hindi rin sila naniniwala sa ganap na katotohanan. Kaya yan, ginawa ni Friedrich Nietzsche. Dahil sa paglaban ng mga pilosopo sa objective truth, kaya nagkaroon ng postmodernism na tumututol sa lahat ng nag-aangkin ng ganap na katotohanan tulad ng Biblia. Yan po yung panganib niyan. At pangalawa, ito po yung pangalawang panganib, kawalan ng pagkilala or discernment, loss of discernment. Kadalasan ginagamit yan spiritually, di ba? Discernment. Ang dakilang theologian na si Thomas Aquinas ay nagpahayag ng ganito: gawain ng mga pilosopo na gumawa ng pagkakilanlan or discernment or distinction. Ipinagpapalagay ni Aquinas na ang katotohanan ay nakasalalay sa kakayahan na makakilala. Ang kakayahan upang kilalanin ang ito mula sa iyan sa larangan ng kaalaman. Yan yung discernment. Gayunman, kung ang objective at absolute truth ay hindi nag-exist, yung ganap na katotohanan ay hindi nag-exist, ang lahat ng bagay ay nagiging isang personal na interpretasyon lamang. Diba? Ano interpretation mo dun sa nakikita mo? Diba? Nakikita ko square lang. Pero meron palang ibang kulay sa likod, di ba? Sa isang taong may nag-iisip o pag-iisip ng postmodern, hindi hawak ng author ng libro yung tamang interpretation sa sarili niyang gawa. So kapag may gumawa ng libro, yung interpretation niya ay hindi lang yun ang tama. Maraming interpretation base doon sa nagbabasa. Ang may hawak kung anong sinasabi ng libro ay yung nagbabasa. At ang tawag dito ay deconstructionism. Di ba yung construction, pagbubuo? Deconstructionism, pagguguho naman yun. At dahil maraming nagbabasa, di ba? Kapag yung libro, hindi lang binabasa ng isa yon or yung author lang, kundi maraming nagbabasa. Ngunit, dahil marami nagbabasa versus isang author, marami talagang magiging interpretation. Dahil may sarili silang interpretation, hindi sila babase dun sa interpretation ng author, kung anong gusto ng author. At magulo yung sitwasyon na ganito. Wala nang discernment. Nakatulad nito ay ginagawang imposible ang paggawa ng makahulugang interpretasyon. Wala na, hindi na malalaman kung anong tamang interpretasyon. Dahil walang pamantayan na maaaring gamitin. Wala nang standard kasi. Mararanasan talaga ito sa larangan ng pananampalataya at relihiyon. Wala daw pagkakaiba po yung pagkakaroon ng pagtatalo o debate sa kung mas masarap ba yung chocolate or yung vanilla. Parang wala daw pinagkaiba yun din sa pagdedebate sa relihiyon. Ang postmodernism ay nagsasabi na imposibleng patas na humusga sa pagitan ng mga magkakasulungat na pahayag ng katotohanan. Sinasabi ng postmodernism na wala nang pwedeng magsabi ng ito lang yung tama. Kundi, kada may magbabasa, pwedeng merong may tama. Sino may na tama siya, base sa binasa niya. Kasi siya yung interpretation niya, pinagbabasihan niya, hindi yung author. Kaya katulad ng binasa natin kanina, no? Sabi dito, mga Kristiyano, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan nyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Sino daw yung magkokontrol ng inyong pag-iisip? Ang Diyos, hindi ang mundo. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos, tama o mali? Tama. Laging tama. Ikaw may tama. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti
kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay laging tama. Kaya nga, dagdag ko lang sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, not on your heart. Trust in the Lord with all your heart. Hindi ka magtatrust sa iyong heart, kundi trust in the Lord ng buong puso mo. And lean not on your own understanding. Huwag kang aasa sa iyong pangunawa. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Yan. Siya yung magtutuwid. Ibig sabihin, sa Kanya lang may tuwid. Yan po yung pangalawa, loss of discernment. Una, relative truth at loss of discernment. Pangalawa. At ang pangatlo po, mga panganib ng postmodernism ay, ito yung nabanggit kanina, pluralism or philosophical pluralism. Kung hindi umiiral ang ganap at tiyak na katotohanan, kung hindi nag-exist po yung, at kung walang paraan upang malaman ang tama at mali, sa pagitan ng iba't ibang mga reliyon at paniniwala, kung gayon, ang natural na konklusyon ay dapat na ganito: ituring na pantay at totoo lahat ng paniniwala. Kung walang ganap na katotohanan, turing na lang natin na lahat totoo. Ang tamang termino para sa practical na bunga ng postmodernism, so ang bunga daw ng postmodernism talaga ay filosofiya ng pluralismo. Sa pluralismo, walang relihiyon ang may karapatan na ipahayag ang sarili nito bilang totoo at ang iba pang katunggali ng pananampalataya ay mali o mas mababa sa kanya. Walang lesser na truth, kundi equal truth daw ang lahat. Kung anong truth mo, yon, equal din sa akin yan. So nakarinig ka na ba ng ganitong statement? Sa mga Christian, sa Christian mismo. Nakaraan lang, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya dito, baka nanonood siya. May nagsabi ng ganyan, isa lang naman yung natin Diyos. And dahil Christian siya, nireview ko siya. With love. At syempre, bakit ko nasabi yon? Iisa lang naman ang sinasamba nating Diyos. Nakakalungkot pag may Christian na nagsabi ng ganun. Para sa mga taong yumayakap sa pluralismo sa reliyon, wala nang maling pananampalataya. Binigyan din ni D.A. Carson, ito. Kung ano ang nakikita niyang panganib sa pluralismo, ito, yung nakikita panganib ni D.A. Carson sa pluralismo na bunga ng postmodernism sa mga conservative evangelical na nagkaka-interest dito, lalo na sa West. At ngayon, meron na rin daw silang, nagsasabi silang Christian sila at ganito ang kanilang ideolohiya o kaisipan. Sa aking pananaw, sabi ni D.A. Carson, iniisip ko na ang pluralismo ang pinakamapanganib na banta sa Ebanghelyo mula sa maling pananampalataya ng mga Gnostiko noong ikalawang siglo. So may nauna pang maling mas malala daw to, sabi niya, kaysa sa Gnosticism. Ang mga progresibong panganib ng postmodernism katulad ng relative truth, loss of discernment sa katotohanan or sa truth, nawala na ng pagkilala sa katotohanan, at pluralismo ay kumakatawan sa mga mapanganib na banta sa Kristyanismo. Banta sa Christianity yan. Dahil ang mga ito ay sama-samang pinawawalang halaga ang salita ng Diyos. Bilang isang bagay na walang ganap na kapangyarihan, wala ng power ang salita ng Diyos kapag naniniwala ka dito. Wala ng power yan sa sangkatauhan dahil hindi niya na pwedeng sabihin na siya ang daan. At walang kakayahan na ipakita ang sarili nito bilang totoo. Wala nang kakayahan pag ito ang iyong idealismo. Sa isang mundo na nagtutunggaling mga reliyon, ano ang tugon ng Kristyanismo sa mga hamong ito? Anong tugon ng Christianity sa mga panganib na ito? Sa challenge na ito? Ito muna, i-review muna natin ulit ito. Yan, dangers. Relative truth, walang absolute truth. Ang katotohanan
ay depende sa pananaw at interpretasyon mo. Laws of discernment, hindi ka na makakahusga kung anong totoo. Philosophical pluralism, lahat tayo ay totoo, tama at walang pwede magsabi ng mali ang iba. So ito ang mga tugon natin sa panganib ng postmodernism. Una, Christianity claims that absolute truth exists. Amen po ba? Amen. Ipinahayag ng Kristyanismo na ang katuruan nito ay tiyak at ganap na katotohanan. Inaangkin ng Kristyanismo ang pagiging tama sa pahayag nito tungkol sa Diyos at ang alinmang salungat na pahayag mula sa katunggaling relihiyon, kultura, standard ay mali. Ang Kristyanismo, sinasabi niyang siya lang ang tama. Ang tingin ng mga postmodernists dito ay kayabangan. Di ba? Sabi, ikaw lang yung tama, ang yabang mo naman, or intolerance. Ikaw lang yung tama, bida-bida ka, ikaw na yung magaling. Di ba? Pero yun yung claim ng Christianity, na siya ang absolute truth. Gayunman, ang katotohanan ay hindi isang bagay na saloobin o pansariling kagustuhan lang. Yung katotohanan, hindi lang yan saloobin. At kung susuriing mabuti, ang pundasyon ng postmodernism ay madaling guguho. Madaling guguho yung postmodernism kapag nag-isip ka lang na ang mga pahayag ng Kristiyano ang kapani-paniwala. Una, pinahayag ng Kristyanismo na umiira lang isang ganap na katotohanan. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na siya ay pinadala upang gawin ng isang bagay. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak. Si Jesus nagsasabi niyan. At naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Yan, tinatanong siya dyan ni Pilato. Yan. Ikaw nang nagsasabing ako'y hari. Ayon sa postmodernism, walang katotohanan ang dapat patunayan. Gayunman, hindi may paglalaban ng posisyong ito ang kanyang sarili. Yan, ang posisyon niya ay self-defeating. Ito mismo ay nagpapatunay na mayroong isang ganap na katotohanan. Sabi ng mga postmodernism, 'di ba? Walang magsasabing siya lang ang tama. Ibig sabihin, siya nagsasabi na tama siya. 'Di ba? Kasi nagbigay siya ng statement eh. Truth statement 'yon. So, self-defeating 'yon. Parang imbis na kontrahin niya yung kasalungat niya, kinokontra niya yung sarili niya. Nagets niyo po ba yung self-defeating na term? Yan, parang binugbog mo yung sarili mo. Oh, magiging ganun. Ang mga pilosopo nito ay sumulat ng mga aklat na nagpapahayag. Yung mga pilosopo na nakaisip nito ng postmodernism ay sumulat ng aklat na nagpapahayag na inaasahan nila ang kanilang mga mambabasa ay yayakapin po yung katotohanan gusto nilang iparating, di ba? Ito ang postmodernism. Dito kayo maniwala. Pero, parang ganito yan. Sa simplang paliwanag, ayon sa isang professor, kapag sinabi ng isang tao na walang ganap na katotohanan, siya ay humihiling sa iyo na maniwala sa kanya, di ba? Walang ganap na katotohanan. Ngayon, maniniwala ka ba doon? Kinontradict yung sarili ko kasi sinasabi ko na ako yung totoo. Yan, nagets nyo na. Tama? Hindi mo na masakit sa ulo. Yan. Yan. Praise God kasi binigyan kayo ng kaunawaan ng Diyos. Yan po yung una. Tinalo natin yung argument ng relative truth, di ba? Illogical ka. Self-defeating ka. Pangalawa, Christianity claims that meaningful distinction exists between the Christian faith and all other beliefs. Pinahayag ng Kristyanismo ang pagkakaiba sa pagitan ng pananampalatayang Kristiyano at lahat ng iba pang mga paniniwala.
Dapat maunawaan na ang naghahayag na ang nag-iisang katotohanan ay hindi umiiral ay may pinapanigan. May pinapanigan yung nagsasabing hindi umiiral, hindi nag-exist yung isang katotohanan. May pinapanigan siya, yung sarili niya, di ba? Sila ay sumusubok na magpakita ng pagkakaiba kung ano ang pinaniniwalaan nilang totoo at ang mga totoong pahayag ng Kristyanismo. Inaasahan ng mga manunulat ng modernism, ang kanilang mga mamabasa na lumikha ng tamang konklusyon, di ba? Gusto nila kapag binasa yung writings nila, tama yung conclusion tungkol sa kung ano ang kanilang sinulat na magwawasto sa mga taong nagbibigay ng kahulugan sa kanilang mga gawa at tauliwas sa kanilang nilalayon. Ngunit pag binasa yon, ngayon may sarili silang interpretation. Ngayon hindi nila naibigay yung sarili nilang paniniwala kasi nga pwede na magkaroon ng iba pang interpretation sa sinasabi nila. Muli, ang magiging epekto lang nun, or logical, magiging illogical yun. Dahil yung filosofiya nila ay magpapatunay na mismong ang kanilang sarili ay hindi makakapagpatunay. Tama? Hindi makakapagpatunay yung sarili nilang posisyon. Kasi sila rin, wala rin silang lost din sila. Wala silang discernment. Ngayon, muli, ang kanilang mga posisyon at filosofiya ay nagpapatunay na mismong ang kanilang sarili ay hindi makapagpatunay dahil sabik silang gumawa ng distinction sa pagitan ng kung ano ang paniniwalaan nilang tama at kung ano ang nakikita nilang mali. Di ba? Sasabihin nila mali yon. Wala na. Sinelf-defeat na nila yung paniniwala nila. Pag nagsabi silang mali, yan. Naintindihan niyo yun? Naniniwala sila na walang mali, pero pag nagsabi silang may mali, kinontra na nila yung sarili nila. Sasabi ka ng ganito, 1 plus 1, 3 na. Magellan. Postmodernism says wala tayong pagkakaiba, or yung mga Christian, postmodernism says wala tayong pagkakaiba mga Christians, pero sinasabi sila ang tama. Di ba yung sinasabi nila, wala tayong pagkakaiba, lahat tayo tama mga Christian. Pero sinasabi nila sila yung tama, kasi yung Christian sinasabing mali sila. Di ba? Sakit pa sa ulo. Yan. Panoorin nyo na lang ulit sa live. Sa uli, eto na, para hindi na masyado sumakit yung ulo nyo. Ito na yung uli. Ipinahayag ng Kristyanismo ang kanyang sarili, universally true. Kumbaga, sa pangkalalatang katotohanan, sinasabi niya na kahit nasa Mars, nasa Pluto ka, totoo pa rin yan, yung statement na yan. Kahit nasa panahon ka. At meron bang meron ba dito naniniwala na multi-universe? Wala siguro, no? Yan. Ipinahayag ng Kristyanismo ang kanyang sarili bilang isang pangkalahatang katotohanan sa mga sinasabi nito. Patungkol sa masamang kalikasan ng tao, di ba? Sinasabi niya na masama ang kalikasan ng tao sa harap ng Diyos. Ang paghahandog ni Kristo bilang kabayaran, sinasabi niya, ito lang ang kabayaran na pwedeng pambayad sa kasalanan sa katauhan. Sinasabi niya yun, ng Kristyanismo. Sinasabi natin yun, tinuturo natin yun. Nang nakipag-debate si Pablo sa mga sa Atenas, ang sentro ng karunungan, yung Atenas ay sentro ng karunungan, filosofiya at idolatry. Kanyang sinabi,
Iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar. Yan sabi niya. Na nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar. So, nagpro-proclaim siya dyan ng hindi lang pang Kristiyano, hindi lang kung ano lang yung pinaniniwala mo, kundi sa lahat inuutos niya yan. Magsisi kayo at talikuran ang inyong masamang pamumuhay. Ang payag ni Pablo ay hindi totoo ito para sa akin. Ngunit, maaring hindi ito totoo para sa iyo. Hindi ganun yung ano niya. Hindi ganun yung payag ni Pablo. Salip, ito'y isang exclusive at pangkalahatan na kautusan mula sa Diyos para sa lahat ng tao. Ang sino mang postmodernist na nagsasabing mali si Pablo ay gumagawa ng isang pagkakamali laban sa kanya, di ba? Illogical siya sa kanyang sariling filosofiyang pluralism na nagsasabing walang maling pananampalataya. Pag sinabi niya na, mali yan Pablo, mali yan. Hindi yan inutos sa lahat, sa'yo lang yan. Ngayon, pag sinabi niya yun, kinokontradict niya yung sarili niya kasi sabi niya walang mali eh. Tama? Okay. Sa tingin ko, nagigets yun eh, na-digest yun na. Hindi pagmamayabang para sa isang guro ng mathematics na igiit na ang 2 plus 2 is equal to 4. O para igiit ang isang locksmith or yung gumagawa ng susi, na ang susi lamang, isang susi lamang ang makapagbubukas sa isang nakandadong pinto. Hindi kayabangan po yun. Hindi rin pagmamayabang para sa Kristiyano na manindigan laban sa kaisipang postmodernist. At igiit na ang Kristiyano lamang ang totoo at lahat ng reliyon na lumalaban dito ay mali. Tama ba? No, Kristyanismo, yung totoo na Kristyanismo. Kasi may fake na Kristyanismo. Share ko lang sa inyo, nag-share ako ng gospel sa IT namin, pumunta sa office namin para ayusin yung computer. Tapos, after ko siya sharean, may sinabi siya. Sabi niya, ayaw niya lang daw doon sa mga naninira or nagsasabi na mali yung ibang pananampalataya. Ayaw niya daw yun. After ko siya shiniran. Pero wala akong binanggit na ibang reliyon. Sinabi ko lang kung ano yung truth of the Bible. Yung kung anong yung gospel. Ngunit, binigyan ko siya ng isang paglalarawan or sitwasyon. Sabi ko sa kanya, kung may nakita kang tao na mahuhulog na sa bangin, hindi mo ba sasabihin na mahuhulog na siya? Hindi mo ba sasabihin yung totoo na mahuhulog na siya? At sabihin na, huwag kang dumaan dyan, dumaan ka dito. Hindi mo ba sasabihin? Sabi ng ilan, respect na lang sa paniniwala. Respect na lang. Pero, respect doesn't mean affirmation. Hindi ibig sabihin ng respeto ay sumang-ayon ka. Baka pag may nagsabi, pares lang naman lahat ng reliyon. Oo nga. Gagano ka pa, no? Sana hindi ganon. Pwedeng tumahimik ka na lang, pero pag iningi yung natutunan mong katotohanan sa Biblia, share mo yon. With grace and love and firm. Dahil walang middle ground kay Jesus. Walang middle ground kay Jesus. Ang lahat ng sumasalungat kay Kristo, muli, ang postmodernism ay lumalabag sa kanyang sariling pananaw. Kinontra niya naman yung sarili niyang pananaw. Ang lahat ng sumasalungat kay Kristo ay hindi totoo. Sabi niya dyan, no? I am the way. The way. Kung sinabi niyang siya ang daan, optional ba yon? Meron pa bang ibang daan? Sinabi niya, I am the way. Siya mismo yung daan. The truth and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. At tingnan natin, the truth. Siya daw ang katotohanan. Sabi ni Jesus. Ngayon, pag siya ang katotohanan, meaning siya yung gumawa ng reality. Tama? Siya yung gumawa ng realidad na nagpapahayag
na siya ang creator ng lahat ng hindi nakikita at nakikita. So, makikita mo dyan na siya talaga ang Diyos. At may Kristiyano daw na nagsabing Diyos, hindi siya Diyos. Pero makikita mo dyan, John 14:6, na siya ang lumikha ng katotohanan. Yung nakikita at hindi nakikita. Ngayon, anong mangyayari naman sa sino mang tatangkilik sa postmodernism? Kahit Kristiyano, meron. May nagsasabing Kristiyano, para mas maliwanag. May professing Christian. Ito mangyayari sa kanya. Normalizing sin. Sabi dito sa Romans 1 verse 25 to 32. Hindi ko na nilagay dyan yung mga sumusunod. Yan na lang tayo. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yan yung mga sumunod dyan. Maganda, basahin nyo na lang. Para kasi ano na oras na. Dahil dito, hinayaan sila ni Diyos sa mahalay na pagnanasa. Yung kasunod na verse, yan, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Ano mangyayari kapag ninormalize na natin yung sin? Tatawagin na natin yung live-in para pang-testing lang. Pang-testing lang para tingnan natin kung mabubuntis, tingnan natin kung compatible kami sexually. Tatawagin na ino-normalize na natin. Naririnig niyo na ba yun? Madalas na yun sa, let's normalize this, ganyan. Sa internet. Yung pornography, gagawin na lang profession. An art, sasabihin ng mga pornographic artist. Pornography artist, yan. Sabi niya, ano ko lang to, profession ko lang. It's a form of art. At sa tingin ko, dahil sumasabay na tayo sa Western, ito na yung, kumbaga, yung isa sa pinakamalala na pwedeng maging normalized sa atin. May naririnig na ako, base sa mga nakikita ko sa feeds sa Facebook. Baka maging yung sunod na healthcare ay abortion na. Gagawin ng healthcare yung pagpatay sa sanggol. No-normalize na. Dahil sa ganung postmodernism na ideology, kaisipan. Ayan yung magiging resulta. At isa pa ay atheism. Dahil kahit gaano mo i-twist yung Bible, di ba? Yung interview nakaraan ng isang LGBT, di ba? Tinitwist niya na yung Word of God. Pero kapag once na pinag-aralan mo ng pinag-aralan, alam ko na may kapangyarihan ng Diyos na i-convict siya through His Word, kahit hindi pa siya Christian. Pero kung hindi siya tatalima dun sa salita ng Diyos, mauwi siya sa atheism. Di wala na lang Diyos. Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo talaga yung kasalanan mo sa salita ng Diyos. Ito po ang isang alam mo ba may sinabi sa Bible na walang Diyos? May sinabi sa Bible na walang Diyos. Ito po 'yon. The fool hath said in his heart, there is no God. So, sinasabi diyan yung mga fool, yung mga hangal, nagsasabing walang Diyos. Inilarawan nito ang mga taong namumuhay ng masama ay nagsisinungaling sa kanilang sarili, na hindi umiiral ang Diyos, na nagpapahiwatig ng kabiguan sa pagiging moral sa halip na isang intelektual lamang. Kaya ito, postmodernism is not just an intellectual problem. Hindi lang sa utak. Sinabi natin, problema intellectually yung postmodernism, di ba? Hindi lang yan intellectual, kundi but a heart problem. At ang makakapag-fix lang yan ay si Yesu Cristo. Our generation idolatry today. Ang idolatry ng generation natin ngayon is my feelings.
may feelings. Pahalagan mo yung damdamin ko kahit mali. Kaya kailangan, our generation must be rooted in God's Word. At nagpapasalamat ako sa mga parents natin, no, na laging sumusuport sa ating mga youth na umattend sa youth ministry, no, at para lalong tumibay ang kanilang roots. Tumibay ang pananampalataya nila kay Jesucristo. Hindi lang dahil sila ay anak ng isang miyembro ng ECF, kundi magkaroon ng sariling relasyon kay Jesucristo. Yan yung ituturo natin sa ating mga susunod na henerasyon. Hindi babase sa feelings, kundi babase sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ito po yung final thoughts. Yes, final thoughts na. Ang isang ganap na katotohanan ay umiiral, exists. It exists. At may consequences ang mga naniniwala sa mali. Tama ba? Pag yung 1 plus 1 mo equals 3 or 2 minus 1 mo is equal to naging 2. 2 minus 1 mo naging 2. Papagalitan ka na nanay mo kapag nagtitinda ka. Di ba? Kasi lugi kayo. Lugi ka. May consequence yun. Pag mali ang pinaniwalaan mo. Kasi yun mismo ang gagawin mo. Nagsisimula sa isip at gagawin yan sa outwardly. Habang ang pluralismo ay maaring naging kanais-nais, no? Ang pluralismo ay magiging kanais sa usapin ng tungkol sa kagustuhan ng pagkain, di ba? Sa pagkain may preference talaga. Pero meron pa rin yung hindi pa naman kayo kumakain. Tae, di ba? Kakainin mo ba yung tae? Preference ko tae, Hindi, di ba? Ngunit dapat, ito ang application natin. Ngunit dapat magpahayag ng katotohanan ng Diyos ang mga Kristiyano, itong challenge natin, sa diwa ng pag-ibig. With love and grace na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat itanong sa sino mang postmodernist, kapag may nakausap kayo nito, hindi naman nila sasabihin na postmodernist sila pero yung paniniwala nila ganun. Diba? Kasi yung term na to, hindi mo masyado marinig yan. Depende na lang kung nag-aaral ka ng philosophy. Dapat itanong mo ito, nagalit sa isang eksklusibong pahayag ng Kristyanismo. Yung totoong Kristyanismo. Totoong nananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia. At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sinabi ko ang katotohanan? Yan, tanong mo yan. So, yan. And again, di ba? With love and grace, dapat magpahayag ka. With love, na may pag-ibig lagi. Di ba? Sabi nga, pag walang pag-ibig, nung kay Kuya Cholo, di ba? Maingay ka lang. Hindi, naniniwala ko pag may pag-ibig from Jesus Christ, yan ay magiging effective. At doon po nagtatapos. Tayo po tayong lahat at tayo manalangin. Victory. Ikaw. Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa